gumagawa tayo ng mga hakbang na hindi naman tayo inuudyokan. Kasi kung inuudyokan tayo, ibig sabihin, wala tayong magawa kasi mayroong mga konsiderasyon. So, we're compelled to do what the US thesis. Pero kung ginagawa natin on our own, that means hindi natin alam kung anong makakabuti sa atin at makakasama. That's number one. Number two, either or. Ang tingin ko dyan, talagang yan China, hindi naman titigil yan. So, ang katotohanan, ang talagang gumagawa ng prakaso dyan, ng gulo, syempre China. Kasi kung titingnan mo rin yung kanyang dahilan, parang dahilan din natin. Kasi para sa kanila, amin to eh. Kaya dapat pagtanggol namin ang integridad ng teritoryo namin. O kaya, ginagawa nila lahat. Kaya di ba, napapansin nyo, every time na nagre-reklamo tayo, binabalik sa atin, hindi. Kayo nga nang gugulo eh. Amin to eh. Kaya walang katapusan yan. That is why I have repeatedly suggested that the President of the People's Republic of China and the Philippines should meet one-on-one. Yun lang ang topic nila. I'm very certain that they will agree on a modus vivendi na since hindi tayo nagkakasundo, pwede ba pag-usapan natin kung magkita-kita ng mga tao natin, itong dapat na gagawin nila. Habang hindi pa natin napafinalize kung anong pwede natin gawin sa isa't isa. Dapat ganyan. Otherwise, walang katapusan yan. Hanggang mag-trigger na nga yan kasi itong mga nasa likuran natin, siyempre gusto nila na asarin natin ang China for their own purposes. Pabor sa kanila yun. From the point of view of this country, ang feeling natin, ina-annex tayo. Kasi nga, ang feeling natin, atin yan eh. Meron tayong basis for that. Historical, legal, lahat na klaseng basis. Sila rin meron eh. Historical din yung kanila. Sabi niya, wala pa kayo, nandito na kami. Kaya walang katapusan yan. Kaya the best talaga dyan, mag-usap.